Ilang pindot lang daw sa cellphone, meron na kayong instant pera galing sa Ola or online lending application. Pero ang hindi inaasahan ng mga kliyente, ang inutang nilang instant cash, may pabonus din palang instant stress. Mga umutang sa online lending applications, katakot-takot na pang haras at panggigipit ang naranasan mula sa naniningil na mga ahente. Hindi, naiganyo po ako kasi ang ganda po ng offer. So, 180 days to 330 days po ang mga offer nila dyan. Within 5 minutes lang, ipapasa mo lang yung ID mo, pipilapan mo lang yung form nila, i-agree mo lang po lahat ng mga condition nila dun sa cellphone. Ayon sa isang ina na itatago namin sa pangalang Jenny, sa madaling proseso siya nainganyo na mag-apply ng loan. Pero laking gulat niya nang matanggap ang easy cash sa kanyang account. Maya-maya pumasok na yung pera. Pero, kunyari po, nanghiram po ako is 5K. So, bali, ang papasok po dun sa 5K is mga 2.7 na lang. So, hindi po siya full na 5K talaga papasok. Ganito rin daw ang naranasan ng isang breadwinner na itatago namin sa pangalang Heidi. Ako po kasi nagpapaaral sa kapatid ko. So yung mga times medyo kinakapos. So nung nalaman ko yung mga online lending app, sinubukan ko sa isa. Para naman sa isang haligi ng tahanan na itatago namin sa pangalang Dave, smooth naman daw sa simula ang kanyang pagtangkilik sa online lending applications. Nung una, maliit lang, mga 6,000, tapos o-offeran ka nila ng medyo malaki pag nakabayad ka ng nasa tama na panahon. Bago mangyari yung due date, nagpasabi na ako sa kanila kasi maya't maya may tumatawag. Nung una, mabait kasi nakakapagbayad ka. Nung hindi ka na makapagbayad, wala na, lumabas na yung kademonya. Dito na raw sila nagsimulang makatanggap ng mga kasumpa-sumpang pagbabanta. Pinaka nakakatakot po is yung parang ang sabi nila is alam namin kung saan nakatira yung pamilya mo, babaha ng bulaklak dyan, babaha ng duha dahil sa kagagawan niyo. Nakilala ng resibo ang United Ola Victims Movement, isang grupo na binuo para matulungan ang mga kumapit sa online lending applications at ngayon nakararanas na ng harassment mula sa mga kumpanya. Last year po, meron pong pamilya na lumapit sa amin kasi ang kanilang kamag-anak po ay nagpakamatay. Hindi kinaya ang harassment. Kaya ang panawagan ng mga biktima ng online lending applications. We are hoping po talaga na this time sa tulong ng PAOK at NBI na magkaroon ng ibang resulta naman na hindi lang basta raid ang mangyayari. Meron tayong mapapakulong, meron tayong mapapasara, totally sara. October 20, 2024, nakipag-ugnayan ang resibo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para ilapit ang problema ng mga biktima ng OLA. Makalipas ang 2 buwan, January 31, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng search operations ang NBI, PAOK at Securities and Exchange Commission o SEC para sa mga OLA na peso wallet at credit peso. Ito ang mga OLA na inireklamo nina Jenny, Dave at Heidi. Ito yung target team, Coach 1. Ito, mayroon din dito. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwas ang mali. Pagdating sa ika-6 na palapag ng gusali, inabutan nila ang mahigit 100 empleyado na busy sa pakikipag-usap sa kanilang clients. Teka, call center po ba ito o opisina ng inirereklamong online lending applications? Sa bisa ng search warrant, kasama ang resibo, pinasok ng NBI, PAOK at SEC ang inihinalang opisina ng inirereklamong mga OLA na peso wallet at credit cash. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? 117 ahente ang natuntol ng mga otoridad at nang makausap ng resibo ang ilan sa kanila tungkol sa sistema umano nila ng pananakot sa kanilang mga kliyente. Wait, there's more. Pagdating sa ikapitong palapag, tumambad sa kanila ang ilang pang mga empleyado. Paano po sistema niyo sa pangungulit po? Ano lang po, kung paano po mangungulit yan. Pero hindi po kami yung para nangaharap.
Maya-maya pa, Kaka-start lang namin. Ako, personally, na-surprise ako nung first day ko na ganito yung system. Kaya naghahanap na kami ng trabaho kasi hindi naman natin talaga lang. kasama ang ilan sa mga biktima ng online lending applications, walang pagsidlan ang galak nila matapos mabigyan ng aksyon ang kanilang mga kinaing. After 3 years ng pakikibaka, naumpisahan na. At napakinggan na po kami, pagbibigyan natin ng hustisya ang mga OLA victims na nalunod sa depression, mga OLA victims na kinuha ang sariling buhay dahil sa pamamahiya at sobrang taas ng interest ng mga hayop na OLA agents na to. I know they know me. So, nakatingin sila sa akin ngayon and masasama ang mga tingin nila. Sorry, makita na lang tayo sa korte. Nakapanayam din namin ng isa sa mga manager ng kumpanya. Ano masasabi niyo sa mga sinasampang reklamo sa inyo na kayo ay nakaharas? No comment. Kasi wala din po kami. Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi naman po mga... Ayon sa PAOK, hindi bababa sa 100 online lending applications ang isinumbong sa kanila at isa-isa na nilang tinutuntun. We're talking of around 114 na lending apps na nakikita sa online. Shame campaign kasi yung ginagawa nila, yung talagang hihiyain ka doon sa mga kakilala mo. Hindi na raw bago sa mga otoridad ang ganitong mga eksena. Mga foreign nationals, ang mga nasa likod nito. Especially now na talagang tinanggal na natin yung mga pogo, talagang bawal na. Yung iba nagko-convert na rito. They'll be hiring hundreds of keyboard workers nila para gawin yung mga pangaharas na yan. Haharap sa patong-patong ng mga kasong paglabag sa cybercrime law tulad ng Data Privacy Act of 2012, Lending Company Regulation Act of 2007, Truth in Lending Act, at Financial Products and Services Consumer Prevention Act ang mahigit 100 empleyado. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang operator sa likod ng umano'y illegal na kalakaran. Sa ibang company naka-registered itong mga online lending applications na to. Iba na rin yung pangalan ng company na nag-ooperate sa kanila ngayon. So, doon pa lang may violation na sa SEC. Meron tayong follow-up investigation na to. Ito naman ang tutumbukin naman natin kung sino talaga yung nagpapatakbo nitong mga kumpanya na to. Yun ang sinisimula na rin natin ngayong imbestigahan. Nasa batas ang tamang paraan at halaga ng paniningil ng utang, oras na pananakot at pangahamak na ang piniling paraan para makapaningil. Nariyan ang mga alagad ng batas para siguruhing nananatili ang dignidad ng mga taong minsang kumapit sa patalim. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel